So eto na nga po mga kaibigan, Kai Sotto dadaan sa mabilis na recovery. Unang laban ng Gilas Pilipinas, magkakaroon ba ng dirty tactics? Twin Tower ng Gilas Pilipinas, sigurado na. And bago natin yan ipagpatuloy, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, alam naman natin na ilang linggo na lang po simula ngayon magsisimula na ang FIBA Asia Qualifiers 2025 ngayong February window mga kaibigan, at inaasahan natin na ang lineup ng Gilas Pilipinas ay malakas. Pero sa hindi po inaasahang kadahilanan na ang ating pambato at sentro ng Pilipinas si Kai Sotto ay nagkaroon po ng injury, ACL po ang aking kinutukoy, natatagal po ng 6 months hanggang 1 year ang pagpapagaling. So nakita naman natin, naka-line up naman so far si Kai Sotto sana sa Gilas Pilipinas, pero dahil sa ganitong nangyari ay posible siyang palitan ng ibang big man. Nakahanap na mga kaibigan si Coach Timcon at kumpirmado namang si Japet Aguilar ang ipapalit mga kaibigan. Pero siyempre alam naman natin na hindi po kayang pantayan ni Japet Aguilar ang kalibre ng laruan na meron po si Kai Sotto mga kaibigan. Dalawang kupunan po kasi ang mga kalaban ng Gilas Pilipinas ngayong February window, ang Chinese Taipei at ang kupunan ng New Zealand. At kung sakali nga pong maunang mga kalaban ng Gilas Pilipinas, ang Chinese Taipei mga kaibigan, inaasahan natin dito ang dirty tactics o medyo maduming paraan ng pakikipaglaban. Lalo na ngayon, wala si Kai Sotto mga kaibigan, walang dedepensa o walang poposte. Do meron tayong Junmar Fajardo, given na mga kaibigan ang kanyang depensa. Pero yung sinasabi natin na Twin Tower sa Gilas Pilipinas medyo malabo pa mga kaibigan. Doon nandiyan naman si Japet Aguilar, posible naman yun mga kaibigan. What if mapagod, hindi makapaglaro sa second half or mabigyan lamang ng limited na oras. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, meron namang plan B. Ito nga pong si Coach Timcon sa mga posibilidad na pwedeng mangyari nga po mga kaibigan sa magiging unang laban ng Gilas Pilipinas. Ngayon kasi mga kaibigan, kung titignan po ninyo, si Kai Sotto talaga ay nagpapagaling pa Then sa last update, nagpakita siya ng kanyang itsura, humaba yung balbas at talaga medyo ika-ika, masakit pa kasi yun mga kaibigan. Pasalang pa ng si Kai Sotto sa kanyang operasyon, and pagpray natin mga kaibigan na maging maayos ito at mabilis ang kanyang recovery. At kahit naman maging successful ang recovery mga kaibigan, kinakailangan pa rin ni Kai Sotto na magpahinga ng matagal po mga kaibigan. So balik tayo mga kaibigan, kapag ang unang nakalaban ng Gilas Pilipinas sa kupunan ng Chinese Taipei ay handa ang Gilas Pilipinas sa mga posibilidad or dirty tactics, dahil alam naman natin na maraming beses nang tinalo ng Gilas Pilipinas etong Chinese Taipei. Kapag nakalaban naman ng Gilas Pilipinas ay ang New Zealand, asahan naman natin na matatangkad ang mga player nito at hindi basta-basta mga kaibigan. So dapat talaga may Kai Sotto, pero dahil wala, talaga magkakaroon ng panibagong adjustment ang Gilas Pilipinas. Big adjustment po aking tinutukoy. So far yan muna update natin, and please kaibigan, huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.